Good morning mga ka-DIY, meron ulit tayong gagawin sa inyo. Matagal na itong request ng mga natin, viewers and followers natin sa YouTube channel, hindi sa Facebook. So, sa YouTube channel, ito na yung mga request ninyo. Kasi isa ito sa trending nung ginawa natin itong mga yung dito, yung nagawa natin ng paraan. So ngayon, ang problema nito, ang issue nito, kung sakaling lumalabas na yung leak dito, yung tubig dito, tapos hindi nyo na magawa ng paraan, kahit na anong gawin nyo na paglalagay ng teflon o kung ano pa man yan, at pati itong mga rubber na to, wala na talaga. Ang kailangan nyo na lang na gawin ay palitan nyo itong body of valve or body valve, itong taas lang. Pwede naman na one seat ito, hanggang dito sa may baba, hanggang dito sa may sa makina. Pero, nagtingin-tingin kasi ako, pwede lang pala itong sa may babaw. Depende na lang po, baka yung mabili ninyo, may peak po nito. May Kawasaki, meron din po ibang brand. Depende po sa size. Itong sa atin ay 25 to 30 mm yata to. Wala kasi nakasulat dito, parang hindi siya original Kasi ang original talaga, ganyan yung itsura niya. Kasi itong lagayan, ito, yung sa return ng tubig, dito nakapwesto. Tapos may adjuster dito, ito, para ma-check mo sa likod. Ayan. So dito wala, tapos wala rin siya ng sticker na ganito. Ang binili natin, yung body of valve, tapos itong pressure regulator, ito, binili natin. Tapos itong spring pressure adjuster. Okay, tapos itong pressure regulating knob. Magkakaiba ito, hindi ito one set. Iba ito nabibili mo, iba dito nabibili mo. Tapos itong isa naman, ito yung clock set. Yan, clock set assembly. Okay, tatlo yan. So binili ko to kasi ito nasa na yata to, 7 years. Kasi 7 years na rin to, yata 8 years. So, malaking klase to ng Kawasaki, hindi yung ordinary. Yan, so pininturahan ko lang yan para sa i-maintain natin. Huwag nyo lang pabayaan ng grasa at ng oil. Yun ang proper maintenance ito. Ito, yung lagayan ng grasa at yung oil dito. So, dapat tignan mo, i-check mo. So ano na natin to? Mga isang... So yun, ito yung mga bibili nyo pag sakaling ito yung papalitan mo. Pinalitan ko na lahat. Hindi lang ako bumili nito. Kasi dito pwede naman makabili sa hardware. Okay? So yung nito, pagbabakla, syempre, tanggalin mo lang yung dalawang tornilyo dito. Yan sa may silong. Ito. Sa may silong. Dalawa lang yan bolt, nut. Dalawang nut lang yan. Tapos pag tinanggal mo yan, syempre tatanggalin mo din to na una. Ito muna na unang tatanggalin natin. Ito mga to. Tapos pag natanggal natin to, saka natin tatanggalin to. Yung dalawang nut. Pag natanggal natin yung dalawang nut, mayroong mga dyan, yung suction na nilalagay dito. Tapos, hindi ko pala nabilan to. Ito. Meron din dito yung pressure gauge. Hindi ko nabilan. Bibilang ko na lang para alam mo kung malakas yung pressure. So, yan. Binabaklas na natin. Ito. Kung wala kayo ng mga eksaktong size, ito na lang gamitin nyo. Spanner. Yan. Kung mahirapan kayo, huwag niyong biglain. Gamitan nyo na lang ng babaran nyo ng WD-40 o kahit na anong langis. Okay? Yan. Okay naman to. Tatanggal naman. Nalawang lang talaga. Yan. Mikot na. So, ayan. Natanggal na natin to. Next, tatanggalin natin yung nut. Size 14. Yan. Kailalim. Yung paluwag, pakaliwa. Okay? Dapat hindi kayo magkakamali para hindi straight. Tapos kamayin nyo na pagka malapit na. Kalawang na to eh. Kasi ang nangyari dito, kaya kinalawang to dahil sa may leak. Ay yung tubig nag-leak dito. Alam nyo na yung tubig na galing sa tap water ma-acid talaga yan, kaya ito nagano ng kalawang. Yan, so pag natanggal nyo to, yung dalawang natin yan, tanggalin na rin natin to. Yan, tanggalin na rin natin yung hose dito.
Tapos para matanggal natin. Vice grip na lang to kung wala kayo nung ano. Pwede naman sa vice grip yan. Ganyan. Dahan-dahan lang. Ganyan yung ikot. Pakaliwa lagi. Yan. Tanggalin na rin natin to. Hindi ko na nilagyan ng pressure gauge kasi nasira na. Eh, medyo mahal yun. Nasa 500 din yata. Kaya ganyan na lang. Dito na lang ako nag-warm up. Pinapalabas ko yung tubig. Bago tayo mag-operate, kailangan 5 minutes para ilabas na yung mga dumi. Tsaka para ma-warm up yung piston para di mabigla. Tapos yan, vice grip na. Tugay natin ng konti kasi tinanggalan natin yung bolt. Ganyan lang po yung mga kadiway. Basic. O, diba? Balik lang natin ito kasi pwede pa naman ito mga bilisan na lang natin. Ang tatlo na ito. So, ganyan yung itsura niya. Tanggalin muna natin ito. So, ayan, isama na rin natin ito. Maintenance natin. So, ayan, nilagyan natin ng panibagong grasa. Ito, tatanggalin natin ito para lagyan na natin ng panibago. Tapos, linisan na rin natin ito. Gamit natin ito. Degreaser. Okay? So, ayan. Ganyan yung pagtatanggal niyan. So, palitan lang natin ng bago. Tubigan to kaya ganito eh. So, ito ang maganda. Tanggalin na rin natin to para malinisan natin dito. Yung barado. Okay, ano mo? Lusol mo. Ayan o. Okay. Ang ginagawa kasi nitong grasa, nire-grease niya to, nilalubricate niya itong parang piston dito. Kailangan yan para mas maganda yung bomba niya. Sa part na to, nilinisan na natin para tanggal yung mga kalawang. Yan. So yan, nalinisan na natin to, balik na lang natin yung degreaser, tapos pinutuyo natin, punasan na lang. Natin higpitan nyo lang ito na maigi, size 12. Yan, so pag mahigpit na yan, bigyan natin ng palaman, peanut butter. Unoy nyo lang, siksik nyo lang para pumasok sa may hanggang kalububan. Yan. Pag okay na yan, sadukan na natin. Siniksik ko talaga yan. Hindi ito kalabasa, grasa to. Ganyan na yung kulay. Yan, tapos na pinturahan na lang natin ito mamaya pagka buhay na natin. Tapos, lalagay nyo lang to. So, lagay nyo muna to. Nilinisan na rin natin to. Ganyan yung isura niyan. Tapos, pasok na natin. So, sakto lang naman yung binili ko. Mabuti para hindi mag-leak. Pero pagka may pera, palitan ko na rin to para mas maganda yung seal niya, para mas malakas yung vacuum. Ito yung vacuum kasi dito umiikot yung tubig, tapos nilalagay, binubomba nito yung tubig dito para pumasok dito sa taas. Yeah, next thing na gagawin natin, yan, kinakabit na natin tong lagayan ng ano, hose, yung mga valve. Ito para alam natin kung anong nangyari. Imagine mo yan, no? Naubos, mga ka-DIY. Sa nagkaroon ng corrosion. Ito yung spring niya pala. Okay? Yan, bubuhin na natin ito sa atin. Bago. Kaya bumili na rin ako ng bago. Kasi expected ko na yan eh. Yung spring,
Adjuster to eh. Tapos ito. Dito, pasok natin. So ayan, buuin na natin mga ka-DIY. Itong spring dapat nandito to. May guide naman siya eh. Yan. Yan yung magtutulak. Ito mag-a-adjust to. Hindi na natin nakuha kung anong sukat mo para lumakas yung pressure. Yan. Tapos yan nandito. Buuin muna natin. Yan o. Ito yung sinasaraduhan niya yun doon. Dito. Return kasi eh. Return to. Kung sobrang tubig doon yan nilalabas. So ganyan yung isura niya. May mga butas yan. Butas dito. May butas doon sa kayon. Yung gitna. Yan. Importante dito. Lagyan nyo muna ng tiplon lahat ng thread. Para mas makapit at iwas leak. Buksan mo. Puti. Ayan. Lapit na. So, pag nagpitan nyo na yan, dito na lang tayo mag-adjust mamaya. Higpitan na natin to. Pakanan. Yung tamang higpit lang para hindi lumabas yung tubig at yung hangin para maganda yung vacuum niya. Testing na natin, ilagay natin yung hose dito. Return. Lagyan nyo ng tiplon. Importante yan. Pero huwag masyado makapal. Ito pala natin na ilagay yung dulo nito. Kasi iba yung ano natin nakuha natin. Ito para dito yan, no? Sa ilalim yung thread nya. Ito naman sa ibabaw. Buti na nga lang meron kaming nagawa na para sa hose. Pwede natin ilagay dito. Tapos ito sinunog na lang namin para pumasok. Tapos talian na lang natin. Ito kasi yung pinaka-original nya, Kawasaki. Gagawin natin dito, tatalian natin ito mga kapit. Yan, nabuo na rin natin, testing na rin natin mamaya. Kasi ito, pinutol din namin to, dapat ganito yun eh. Meron siyang coupling eh, kaya lang pinutol namin kasi nasira. Lagyan natin ng alambre. Yan, testing natin, medyo kumukuha pa yan ng ano, lakas, vacuum niya. Yan. So yan, pinetesting na natin, na-adjust natin yung pressure niya. Ipinalit natin yung luma ko kasi itong nabili ko walang kasama nung stopper dito. Pagka ina-adjustan ko para mas lumakas yung pressure doon sa spring sa loob, lumalabas to. Lalabas yung spring dito, useless. Kaya ito na lang kasi mayroon siyang stopper. Ngayon, kung gusto niyo na mas malakas yung labas ng tubig, para mas malakas yung pressure, higpitan nyo lang to. Hindi kasi natin malalaman dito kasi wala yung pressure gauge natin. Kaya ang ginagawa ko lang, meron na akong batayan dito. Binubuksan ko to, sarado lahat, bukas to. Tingnan ko na kung gaano kahaba yung layo, gaano kalayo yung pressure ng tubig paglalabas. Yan. Dapat ganyan. Ipitan nyo lang to. So ayan, pagka okay na sa inyo, testingin ninyo. Testingin natin. Yan, pinipix na lang natin. Higpitan natin na mabuti. Para mas maganda yung pressure niya, yung vacuum niya.
Try natin. Warm up. Yun. Yan, lumakas. Ito sabi ko hanggang doon. Kaya nga nagkasarap-sarap yan eh, kasi dyan tumatama talaga. Try natin dito sa hose. Yun. Okay na. So, ganun lang po mga ka-DIY. Pagka, yan, lakas na. Pagka tumatagas lang dito, ang problema lang, itong body valve, palitan nyo. Tapos sama nyo na rin ito. Pero kung pwede pa yung ganito mo, okay pa yun. Kaya lang, yung sa may loob niya, yun ang kailangan mong palitan. Lalo na pagka 5 years above. At pag may mga ganito, palitan mo na rin kasi hindi masyadong nasasara yung valve niya sa ilalim. Kasi sayang din yung pressure dito dahil lalabas na dito. Ano lang po, Siyempre na may natutunan lang po kayo sa vlog content natin sa ngayon sa mga nagre-request kung anong pwedeng palitan o pwedeng gawin pagka nagkalik dito. Ano lang po yung body valve. Yan. So ayun mga kadiwa, yung binili po natin na spring adjuster, yung assembly doon ng clock set, tapos itong pressure knob, tapos itong body valve. Lagay ko na lang po sa link. Ilagay ko na lang po yung link ng store kung saan ko nabili. So dito sa SPT natuto ka na, nakatipid ka pa sa SPT sharing is caring. Kung gusto mo itong video, share mo to sa mga kasama mo na nagkakarwash o may pressure washer para makatulong sa iba. At syempre mag-comment ka sa comment section sa Facebook page natin at mag-comment ka sa YouTube channel natin. Like and subscribe mga ka-DIY. Kung namin natutunan po kayo, Tugado Pidagori, Embertam, signing off.